Okay, so your concern was to how to interpolate this, no? So, double interpolation natin. So, we need to get the value of our Joule-Thomson, no? Joule-Thomson coefficient at 0.1 MPa and 1 MPa. Kasi, ang kailangan natin ay 0.5 o walang 0.5 dyan. So, we need to get the Joule-Thomson coefficient here sa 0.1 MPa and then get the Joule-Thomson coefficient at 0.1 MPa. Pagkatapos nun, kukunin natin yung coefficient at 0.5. So, first na gagawin natin is to interpolate between 300 to 400 na 0.1 MPa to get the Joule-Thomson coefficient here. Ganun din ang gagawin natin dito. And then, interpolation again. So, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-interpolate. Okay, so, writing it down here, we need to get, para mas maintindihan ninyo, at 0.1 MPa and 323 K, kailangan natin yung Joule-Thomson coefficient sa conditions na yan. And same dito. To get this, we need to interpolate gamit ang ating calculator. So, ituturo ko sa inyo. Okay, so I need you to open your calculator. Punta kayo sa mode 3, stat. And then, you have to get here yung A plus BX. So, kasi linear lang yan. Kapag interpolation, ibig sabihin ay linear. Ito kayo dyan. So, hinihingi dyan ay values ng X and then yung Y. Dun sa A plus BX natin, kailangan nating makuha yung slope, no? Or just get the middle of it. So, kung titingnan natin dito, ayan. So, kinuha ko lang tong values dito sa ating kanina. So, at 300, 400, 0.1, 0.1, okay. So, kailangan natin nasa 323. So, gitna dapat niyan, 323. So, somewhere there, dapat may gitna din na value yung Joule-Thomson coefficient natin, di ba? So, we need to interpolate para makuha yung gitna dyan. Okay, so, gagamitin natin tong values na to sa ating calculator. So, ang X natin, gawin nating X values ay yung temperature na 300 and 400. Okay? Lagyan natin 300, 400. Sa ating Y, ilagay natin yung Joule-Thomson, which is 4.3216. And then, 2.2395. Okay? And then, to get it, you need to press yung AC. And then, shift 1. And then, punta kayo sa 4. Okay, wait lang. 4. Hindi, mali. Shift 1. 5 pala. Shift 155. Lagay natin yung 323.15. So, now we have 3.8395. So, ibig sabihin, at 323 dito sa gitna dito. So, somewhere here, 323.15 Kelvin, no? So, dapat sa gitna din nila. So, somewhere, yung answer natin ay 3.8395. 3.8395. O kung gusto nyo ilagay lahat yun. So, yan na yung UJT natin dito. So, that is 3.38939593. Okay. So, next na kunin din naman natin ay at 1 MPa. Okay. So, at 1 MPa, kailangan natin makuha yung Joule-Thomson coefficient at 323 Kelvin. So, gitna ulit nila. So, ganun ulit ang gagawin. Mag-interpolate.
So, we input this as X, yung 300, 400. Input this as Y. Again, itong mga data na to, kinuha ko sa Paris natin. So, dito ko kinuha. Diyan, okay? Okay, so in-input ko na sa calculator natin. Sa X natin yung 300 and 400. For Y, we have 4.2699, 2.2001 na nandyan. Okay? And then to get the value at 323.15 Kelvin, kailangan pindutin ng AC. Shift 155. Okay? Tapos, pumunta kayo sa gilid dyan. Then, i-type yung 323.15 na Kelvin. So, now we have 3.79074. So, yung answer natin dito. At UJT dito. Sa part na to. So, 3 point. Okay, so, nakuha na natin yung UJT at 0.1 MPa at 1 MPa na ginawa natin kanina. So, next na gagawin natin ay kunin yung UJT at 0.5 MPa. So, nasa gitna kasi ng 0.1 and just in between, okay? Hindi gitnang eksaktong gitna. So, in between 0.1 to 1 MPa. So, nandyan. So, we need to get the value of the UJT. So, ang gagawin ulit natin ay mag-interpolate. Gagawin natin tong X value, tong pressure, and then we have this as Y value. Okay, so input natin. Okay, so in-input ko na yung X value ulit natin yung pressure, and then Y value natin yung UJT. So we need to get at 0.5. So gagawin natin ay AC, natin ng AC, and then shift 155. Okay, so punta kayo sa gilid, and then input 0.5 or 0.5, diba? So now we have our UJT at 0.5 MPa and 323 Kelvin. So ang value natin ay 3.8179. 3.8179, which is the same dun sa lecture video natin. So, I hope you understood that. This is not the final step. So, sinabi ko lang kung paano mag-double interpolate. So, yung final step natin, nasa lecture video pa natin. Okay. Ayaw focus. Ayan, okay. So, ginamit siya dito. So, to get the T2. Okay, so, nandito na siya. 3.8179.